Really? Sayang naman. Sasabihin ko na lang kay Lola Soledad na ayaw mo ng mga pagkaing pinaluto niya. Lihim na naikuyom ni Seiko ang kamao nang marinig ang pangalan ni Lola Soledad. Sure siyang ipinaluto yun ng matanda kay Nanay Tasing kaya paano niya matatanggihan ang pagkain na yon. Bumuntong hininga si Seiko saka walang magawa kung hindi kunin ng kutsara at tinidor at sumandok ng kaunting kanin at ulam. At katulad ng dati, masarap pa rin magluto si Nanay Tasing, lalo ng specialty nitong chicken na fritada. Akala ko ba busog ka? Nanunuksupang tanong ni Sergio nang mapansin na maganang kumain ng babae. Tumaas ang magagandang kilay ni Seiko. Hindi bang sabi mo, kumain ako? Ang lakas talaga ni Lola Soledad sa'yo. Narinig mo lang ang pangalan niya. Napakain ka ng wala sa oras. Sana ako rin malakas sa'yo. Hirit pa ni Sergio. Kakain ka ba o magdadaldal? Inis na tanong ni Seiko. Hindi siya makakain ng maayos dahil panay ang salita nito. Oo na po, kakain na po kamahalan. Tatawa-tawang sagot ni Sergio. Masayang-masaya siya ng mga sandaling iyon dahil makalipas ang maraming taon na hindi niya ito nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakasama niya ito muli sa pagkain. Hindi na sumagot si Seiko at sa halip ay tahimik na lang siyang kumain. Ayaw niyang tumingin pa kay Sergio at nag-focus lang siya sa pagkain. At dahil gutom siya kaya mas na-enjoy at magana siyang kumakain ng mga sandaling iyon. Isa pa, naiilang siya ng mga sandaling iyon kaya kaysa mahalata ni Sergio ay yumuko na lang siya at nag-iwas ng tingin. Si Sergio sa kabilang banda, panay ang sulap kay Camille habang kumakain. Aaminin niya napakalaki ng ipinagbago ng babae simula sa pananamit, pananalita at pati pagkilos pero tulad noon ay maganda pa rin ito. Mas lalo yata itong gumaganda habang nagkakaedad. She's aging like a fine wine. By the way, Lola Soledad wants to see you. She's turning 78 years old this coming Saturday. Sana makapunta ka. Miss na miss ka na ni Lola. Maya-may pakli ni Sergio. Alam ni Sergio na miss na ng Lola Soledad niya si Camille at sobra itong nasaktan noong panahon na umalis ito ng walang paalam. Maging hanggang sa mga sandaling iyon ay walang kaalam-alam ang lola niya na nagbalik na ng Pilipinas si Camille. Ang mga sinabi niya kanina ay gawa-gawa niya lang. Siya talaga ang nag-aral at nagpakahirap na magluto ng mga yon. Maaga pa nga siyang gumising para lang magluto kahit nagpresenta naman ang kanyang housekeeper na tulungan siya. In fact, he even got burned several times just to cook those dishes perfectly. And of course, since that was Manang Delia's specialty, he also asked the old lady for advice on how to cook it correctly. Mula sa tahimik na pagkain ay nag-angat ng tingin si Seiko. Simula nang umalis siya sa Pilipinas at magtungo ng Japan ay hindi na niya muli pang nakausap si Lola Soledad. Sa takot na baka isumbong siya nito kay Sergio kung nasan man siya. Kaya naman kahit miss na rin niya si Lola Soledad, nagtiis siyang hindi ito makausap. Alam din niya malaki ang tampo ni Lola Soledad sa kanya dahil sa bigla niyang pag-alis ng walang paalam. Okay, maikling sagot ni Seiko saka ipinagpatuloy ang pagkain. Gusto kong isama mong mga bata. Muling naihinto si Seiko sa pagkain at sa pagkakataong iyon ay seryosong anyo siyang tumitig sa lalaki sa bumuntong hininga. Alam kong kahit sabihin kong hindi ikaw ang ama ng kambal, hindi ka maniniwala. Like, hello, kamukhang kamukha mo si Keisuke. But it doesn't mean you should rush me into introducing you to them. Just give me some more time. I don't want the kids to be surprised. I want them to be mentally and emotionally ready when I tell them the truth. Isang hindi maipaliwanag ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sergio ng mga sandaling yon. Pero hindi dahil sa ginawang pag-amin ni Camille tungkol sa kanilang anak dahil matagal niya nang alam ang bagay na yon. Napangiti siya dahil sa wakas ay alam na niyang pangalan ng anak niya, Keisuke. Napakagandang pangalan. Can I know my daughter's name too? Nakikiusap na tanong ni Sergio sa kaharap. Bumuntong hininga si Seiko dahil parang hindi naman pinansin ng lalaki ang mga sinabi niya. Her name is Kiyomi. Tugon niya. What a beautiful name. Just like you. Matamis ang ngiting sagot ni Sergio. Hindi na sumagot pa si Seiko. Total hindi naman ito nakikinig sa kanya kanina. Kaya hindi na lang niya ito papansinin. Ipinagpatuloy niyang tahimik na pagkain ng mga sandaling iyon at hinayaan ito sa ginagawa. Don't worry, I'm not rushing you.
Sa ngayon, kontento na akong alam ko ng pangalan ng mga bata. But sometimes, let me be with them, even if you just introduce me as your friend. Hindi nakasagot si Seiko sa sinabing yun ni Seryo. Hindi siya manhid, ramdam niyang lungkot sa boses ni Seryo habang sinasabi yon. Tuloy ay parang gusto niyang bawiin ang sinabi at ipakilala to ora mismo sa kambal. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa dalawa ng mga sandaling iyon hanggang sa isang tawag mula sa cellphone ni Seiko ang bumasag sa katahimikang yon. Mabilis ang kilos na dinampot niya ang cellphone at sinagot ang tawag nang makitang si Seichi yon. Yes, Han, ani Seiko sa kabilang linya. Are you busy? I want to see you. Nandito na ako sa lobby. Malambing na sagot ni Seichi. Naalarma si Seiko nang marinig na papaakyat na si Seichi. Bakit ba ngayon pa naisipan itong magpunta? Ngayon pang nandito si Seryo at may dala pang kung ano-ano. Baka mamaya kung ano pang isipin ni Seichi kapag naabutan sila sa ganoong ayos. Okay, Han. Nautal na sagot ni Seiko habang malakas ang kabog ng dibdib. By the way, I have someone with me, Han. When she heard that I was your fiancé, she said she wanted to meet you in person. Dagdag pa ni Seichi. Sure, Han, no problem. Sagot naman ni Seiko na hindi malaman ang gagawin dahil sa kaba. I love you, Han. Pahabol pang wika ni Seichi. Nang marinig yan, ipasimpleng tumingin si Seiko kay Seryo na noon ay tahimik lang at walang kibo. Tumalikod siya sa lalaki at saka mahinang sumagot. I love you too, Han. Matapos nun ay dali-daling pinatay ni Seiko ang tawag at binalingan si Seryo. Naprenting nakaupo sa survivor chair at magkakrus sa mga binti. Pwede bang umalis ka na? Papunta ng fiancé ko. Dalhin mo na rin itong mga pagkain. Baka kung ano pang isipin niya kapag makitang mga yan. Natatarantang saad ni Seiko sabay dampot ng mga plasticware. Muntik pang matapon ng iba dahil sa pagmamadali niyang mailagay sa paper bag. Sa pagkataranta ni Seiko ni hindi man lang niya napansin ang pagdaan ng lungkot at sakit sa mga mata ni Seryo matapos niyang sabihin yon. Kung alam lang sana nito na si Seryo mismo nagpakahirap na magluto ng mga yon. Ni isang simpleng thank you ay wala man lang siyang narinig mula sa babae. Ako na, agaw ni Seryo sa ginawang iyon ng babae. Sayang ang mga pagkain, I'll eat this later when I get home. Ani Seryo sa kaisa-isang kinuhang mga baunan at marahang tinakpan at sinilid sa paper bag. Matapos nun isaka walang lingon-lingon na tumalikod na si Seryo at nagtungo sa pinto. Eksakto naman ang pagbukas niya ay naroon na rin si Seichi at akmang kakatok. Isang blankong tingin lang ang pinukol ni Seryo sa lalaki bago dire-diretsyong lumabas. Nang opisina bitbit ang mga pagkain pinaghirapan niyang lutuin. Dire-diretsyong naglakad si Seryo papalabas ng opisina ni Camille at hindi na pinansin pa ang mga nagsidating. Pero isang babae na may malamis na tinig ang tumawag sa kanya. Dahilan para mapahinto siya at mapalingon. Seryo? Is that you? Tanong ng babaeng kasama ni Seichi. Dahilan para mapatingin din ito kay Seryo. Oh my God! It's really you! Bulalas pa nito sabay lapit kay Seryo at humalik sa pisngi ng lalaki. Sakto namang lumabas si Seiko para alamin kung bakit hindi pa pumapasok si Seichi sa kanyang opisina. Yun ang eksenang nabungaran niya. She couldn't explain why she just felt annoyed when she saw that scene. Yun kasi ang unang beses na nakita niyang hindi pumalag si Seryo nang halikan ito ng isang babae sa pisngi. What a coincidence! What are you doing here? Anang babaeng hindi makapaniwala. Maganda ito at mukhang modelo, pero hindi tulad ng iba, simple lang itong manamit at hindi malaswa. Isang sleeveless floral dress na kulay pink ang suot nito at isang white high heels na tinernohan ng white sling bag. Annabelle, it's nice to see you, nakangiting banggit ni Seryo sa pangalan ng babae. I'm here for business. Kaswal na dagdag pa ni Seryo sa babae. Si Annabelle ay naging classmate at kaibigan niya nung nag-aaral pa siya sa abroad. Hindi tulad ng iba, si Annabelle ang tipo ng babae na tila hindi tinatabla ng karisma ni Seryo. Ni minsan hindi ito nagpakita ng motibo sa kanya. Kaya naman naging komportable ang loob niya sa babae. Really? Me too? Nakangiting saad pa ni Annabelle. Can you wait for me for a sec? Let's eat dinner. Don't worry, it's my treat. Anyaya pa ng babae. Sandaling napaisip si Seryo, may tinatapos pa siyang trabaho pero hindi naman yun rush. Isa pa sa sulok ng kanyang mga mata ay kitang-kita niya sa reaksyon ni Camille na hindi nito gusto ang nakikita. Naisip niyang magandang opportunity yon para pagselosin ng babae. Okay, sure. I'll wait for you. Sagot ni Seryo na sinamahan pa ng matamis na ngiti. Sa isang tabi naman, walang imik na nakangiting si Seiko sa mga to at lalo nagpuyos ang kanyang dibdib
nang makitang napaka-sweet pa ng ngiti ni Seryo sa babaeng yun. Well, talaga nga nagbago na to. Dati kasi ay allergy to sa mga babae. Pero ngayon ay pumayag pa itong sumamang mag-dinner. Han, are you okay? Untag naman ni Seichi sa nobya dahil napansin niyang tulala ito. Ha? Maang nasagot ni Seiko. Doon siya nagbalik sa wisyo at palihim siyang napailing dahil mukhang nahalata ni Seichi ang pagiging out of mind niya. Of course, Han. Is that her you're talking about? Usisa pa ni Seiko habang nakatingin sa babaeng kasama ni Seryo. Ilang sandali pa'y bumaling ang mga to sa kanila, partikular na si Seryo na may kakaibang tingin kay Seiko habang naglalakad papalapit sa kinaroonan niya. Oh, I'm sorry Miss Inoue. I was just too happy to see Seryo again after so many years. That is why I'm like this. Nakangiting paumanhin ni Annabel sabay inangkla ang kamay sa braso ni Seryo. By the way, I'm Annabel Galvez. I have a modeling agency and I want our companies to collaborate to feature your designs. Nakangiting sabi pa ni Annabel kay Seiko. Sabay lahad ng kamay. Inabot naman ni Seiko ang kamay ng babae sa ngumiti. Nice to meet you, Annabel. Let's go to my office and talk about collaboration. Ani Seiko sa minwestrang nakabukas na pinto. Oh, okay. Anang Annabel sa kanila si Seryo papasok sa loob ng opisina. Nagpatianod naman si Seryo sa gusto ng babae. At nang makapasok sa loob ay sa sofa siya habang naghihintay kay Annabel. Camille and Seichi along with Annabel were at the desk and seemed to be discussing something. Hindi na niya pinansin pang mga to. Prente na lang siyang naupo sa sofa at nagbasa-basa ng magazine. Panaka-naka ay sumusulip siya sa mga ito. Partikular kay Camille na kahit sang anggulo'y napakaganda pa rin. Hindi niya masisisi kung tulad niya, ang fiancé nito hindi rin maalis-alis ang tingin sa kanya. Naninikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa mga to, lalo na sa tuwing makikita niya kung gaano kaganda ang ngiti ni Camille sa tuwing kaharap nito ang boyfriend. Since they met again, he hadn't seen her smile even once. Na para bang laging kumukulong dugo nito sa kanya. Well, hindi naman niya ito masisisi dahil malaki ang kasalanan niya kay Camille. Ilang minuto pang nakalipas, biglang lumapit si Annabel kay Seryo at marahan siyang tinapik sa balikat. Dahilan para mapalingon siya sa babae at mapatayo sa kinaupuan. I'm sorry kung natagalan, hinging paumanhin ni Annabel. It's okay, let's go. Wait, I invited Seichi and Seiko to join us for dinner. Is that okay with you? Lumingon si Seryo sa dalawat. Nakita niyang masayang nag-uusap ang mga to habang nakatingin sa kanya. Even though he didn't feel comfortable being at the same table with the woman he loved and her boyfriend, he couldn't refuse because he had come up with a plan to find out if Seiko still had feelings for him. Oo naman, bakit hindi? Nakangising sagot niya. Matapos noon ay sumulya pa na muna si Seryo kay Camille na noon ay hindi niya mabasang iniisip. Magkakasabay silang lumabas ng opisina nito at nagtungo sa parking area para sa kanilang mga sasakyan. Dahil walang kotse si Annabel, kaya kay Seryo to sumabay. Samantalang si Seiko naman at Seichi ay magkasama rin sa isang sasakyan. Nag-uusap sila kung saan kakain ng dinner at sa The Grand Atelier na sa isang fine dining restaurant sa tagig nila na piling kumain. Hindi naman kalayuan yon sa kanilang pinanggalingan at halos kalahating oras lang ay naroon na sila. Si Seichi ang nag-book ng reservation para sa kanilang apat, kaya pagdating nila sa restaurant ay kaagad silang sinalubong ng manager ng restaurant at inisikaso. Pagdating sa kanilang table ay inalalay ni Seryo na maupo si Annabel. Ipinakita niyang pagiging gentleman sa ibang babae sa harap mismo ni Camille na makita niyang magiging reaksyon nito. Si Seiko naman sa kabilang banda ay naupo mag-isa dahil si Seichi ay kausap ang manager tungkol sa kanilang mga orders. At ayaw man niyang aminin ay naiinis siya ng mga oras na yon habang nakatingin kay Seryo at Annabel. She didn't know if the man was doing those things on purpose so she could see them. By the way, Seiko, kaswal na sambit ni Annabel. Seryo told me earlier that you were his ex-wife. Like, it's so amazing, right? You guys are still friends even though you're separated. Hindi lahat ng couple ay nagiging magkaibigan. Pilit nang umiti si Seiko sa babae kahit naiirita siya dito ng mga sandaling yon. She knew she wasn't doing anything wrong and so was Seryo but she didn't know why those moments made her so annoyed. Yes. Hindi na madugtungan pa ni Seiko ang sasabihin.
Wala kasi siya sa mood na makipagkwentuhan pa sa babae. Ilang sandali pang lumipas na bumalik na si Seichi at naupo sa tabi niya. I have already ordered the food. I also ordered their best-selling dish, Chicken Vesuvio. I hope you like it. Nakangiti at kasawal na saad ni Seichi sa mga kasama. It's okay with me. I'm not picky about food. Ani seryoso ka bumaling kay Annabelle na noon ay tahimik. But Annabelle is allergic to chicken, right Lay? Masuyo lang tanong niya sa babae. Nahihiya naman tumango si Annabelle. Yup, I'm sorry if I spoiled your dinner. Hinging pa umanin pa nito. Umiling-iling naman si Seichi sa babae. It's okay, mag-order na lang ulit ako ng ibang food. Ako na, singit niya seryoso sa pagsasalita ni Seichi. I'll take care of ordering her food. Matapos noon ay tumayo na si Seryo at nagtungo sa waiter. Namang oras na yon, hindi sinasadyang nagkatinginan si Seiko at Annabelle at para bang gusto niyang sampalin ng babae nang makitang nakangiti ito ng matamis sa kanya na para bang nang-aasar. Sa buong dinner ay halos hindi magsalita si Seiko. Naiinis siya na hindi niya maintindihan kung bakit. Tuloy ay halos hindi niya nagalaw ang mga pagkain na nakalagay sa kanyang plato. Naiirita siyang makita na hindi naman baldado si Annabelle pero halos si Seryo na ang nagsandok ng mga kakainin nito. Maging ang paghimay ng hipon na ito pa ang gumawa para sa babae na never nitong ginawa sa kanya. Are you okay, Han? You don't seem to be in the mood. Mahinang bulong ni Seichi na damukwang palapit sa girlfriend. Humarap si Seiko sa fiancé sa kapilit ng ngumiti. Yeah, I'm okay. Anya, I'm going to the restroom. I need to freshen up. Paalam pa ni Seiko saka tumayo na. Are you going to the restroom? Nakangiting tanong naman ni Annabelle na makitang tumayong babae. Yup, me too. Magkasabay na nagtungo sa restroom ang dalawang babae at naiwan sa table ang dalawang lalaki. The atmosphere between the two men suddenly became intense, even though they weren't talking and were just staring at each other. Ilang sandali pa hindi nakatiis si Seichi at ito nang unang bumasag ng katahimikan. I hope you didn't do all that to Annabelle just to show off to Seiko. Annabelle is a nice girl. Show off? Why? Don't you trust her? Agaw ni Seryo sa sinasabi ng kaharap. Sa tingin mo ba si Camille ang tipo ng babae na madadaan sa pagpapakitang gilas? Hindi ka agad nakapagsalita si Seichi. Tama ito. Si Seiko ang klase ng babaeng hindi madadala sa ganong kababaw na dahilan. Dahil sa mga nakaraang experience nito, mas naging maingat to sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Sa loob ng ilang taong magkarelasyon sila ni Seiko ay minsan lang silang nag-aaway. Dahil ito ang tipo ng babaeng hindi pala imik. Kapag galit ito, hindi ito magsasalita at kikibo. Hanggang si ikaw na lang ang kusang sumuko. Pero napakabait nito at napakamaalaga. Pagdating naman sa physical intimacy, hanggang halik lang sa labing nagagawa nila bilang magkarelasyon. Alam niyang imposible ang bagay na yun para sa iba pero nirerespeto niya si Seiko. He didn't want to force her to do things against her will, so he was content with simple kisses and holding hands. If you don't have confidence in yourself, just trust her. Camille is the type of woman who'll never let you feel any doubt. She's the type of woman who is willing to sacrifice herself for the sake of others. Dagdag pa ni Seryo sa kaharap. Really? Then why did you manage to hurt her 8 years ago? Tanong ni Seichi habang nakaarkong makakapal na kilay. Nagtiimbagang si Seryo habang nakatingin sa kaharap. You know nothing. Nagkibit balika si Seichi. Well, you're right. Apart from what Seiko said, I don't know anything else. Kaya hindi ko gagawin sa kanyang mga ginawa mo noon. Tanga na lang ang lalaking pakakawala ng babaeng katulad niya. Dagdag pa ni Seichi na puno ng confidence sa sarili. Hindi naman nagpatalo si Seryo ng mga oras na yon. Well, good luck. I will do everything to get her from you. Nang marinig yun ay tumigas ang anyo ni Seichi. Bilang lalaki alam niya nagsasabi ito ng totoo kaya naman pinukol niya ito na nagbabantang tingin. Well, we'll see. Samantala sa restroom, tahimik na nagre-retouch, si Seiko na magsalita si Annabelle sa tabi niya. You know what? When Seryo were still studying abroad, we were already friends. Panimula ni Annabelle habang naglalagay ng lipstick. Hindi naman kumibo si Seiko at hinayaan lang ito sa gusto nitong sabihin. Sometimes I slept at his condo when I'm too lazy to go home. Miss Annabelle, do you have something to say? Tanong ni Seiko na may peking ngiti sa mga ngiti. Ayaw niya marinig pang mga sinasabi ng babae dahil nagpapanting ang kanyang tenga. Palihim namang napangiti si Annabelle na makitang reaksyon na yon ni Seiko.
Wala naman. I just want to say that Sergio has changed a lot. He's no longer the rude and arrogant man I knew before. I didn't know he was such a sweet and gentlemanly guy. And, tanong ni Seiko na pilit tinatago ang iritasyon sa kausap. I think I'll like him this time. Is it okay with you, Miss Seiko? Nakangiting tanong ni Annabelle. Sa pagkakataong iyon ay tapos na mag-ayos si Seiko. Humarap siya sa babae na may peking ngiti sa kasinabing, Of course, why not? Sergio and I have been separated for 8 years. So why are you asking me that? You know what? You should ask him if he likes you too, okay? Nang marinig iyon ay hindi mapigilang mapangiti ng matamis ni Annabelle. Okay, thanks. I just asked your permission. You know that? Ayoko magkaroon ng issue with his ex-wife. Aniya sabay tawa. Okay, good luck then. Ani Seiko saka tumalikod na. Let's go, Annabelle. Baka nainip na yung mga lalaking yun. Dagdag pa ni Seiko saka nauna nang lumabas ng comfort room. Annabelle followed behind Seiko with a mischievous smile. Sure siyang matutuwa si Sergio sa mga sasabihin niya mamaya. Excited na siyang makita ang reaksyon ng gagong yon sa oras na ispluk niya ng mga observation niya sa ex-wife nito. Nang makarating sa kanilang table ay makahulugang tumingin si Annabelle kay Sergio sa kamatamis ng ngumiti. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Seiko. Naiinis siya na nakikitang nagpapalitan ng mga to ng kakaibang tingin na para bang hindi na makapaghintay na makapagsolo. Get a room, asshole. Let's go, Han. Medyo sumama kasing pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi, anyaya ni Seiko sa boyfriend habang pilitang ngiti. Really? You want to see a doctor? Sasamahan kita, Han. Nag-aalalang sagot naman ni Seichi. No, I'm fine. Gusto ko lang magpahinga, ani Seiko. Okay, Han. Matapos makapagpaalam ay umalis na rin ang dalawa. Samantalang nagpaiwan naman sa restaurant si Sergio at Annabelle. It's confirmed. Masayang bulalas ni Annabelle. Confirm what? Kunot noong tanong ni Sergio sa kaharap. She still has feelings for you. Hindi ka agad naniwala si Sergio sa sinabi niyo ni Annabelle. Pwede kasing exaggerated lang ito at binigyan ka agad ng mga kahulugan ang nakita kay Seiko. At paano mo naman nasabi? Napailing-iling si Annabelle habang nakatingin kay Sergio na para bang disappointed to sa lalaki. Sa business ka lang ba talaga magaling? Or are you just really insensitive? Isn't it obvious that she's jealous of your sweet gestures towards me? Jealous? How come? Parang walang epekto kay Seiko mga ginagawa niya kanina. You don't believe me, right? Tanong pa ni Annabelle nang hindi sumagot ng lalaki. Well, if you want, let's continue the pretense. But this time, we'll be in a relationship. Ipakita mo kung gaano nakalaki ang pinagbago mo. Question pa ni Annabelle. Napangiwi si Sergio. I'll be honest with you. I love my wife and you're not my type. Sa narinig ay napahalakak si Annabelle. If you don't know yet, I'm a lesbian. Ani Annabelle na patuloy pa rin sa pagtawa. And you know what? Feeling ko type ko na rin ang asawa mo. I warn you, don't ever try it. Sagot naman ni Sergio na madilim ang anyo. Pero sa halip na matakot ay tumawa lang si Annabelle. So ano, deal? Sandali nag-isip si Sergio. Totally umamin na si Annabelle sa tunay nitong pagkatao. Naisip niyang wala namang masama kung itutuloy nila ang plano. Gusto niyang makita mismo ng mga mata niya ang pagsiselo sa mukha ni Camille sa oras na makita nitong may relasyon na sila ni Annabelle. Gusto niyang mapatunayan sa kanyang sarili na mahal pa rin siya nito at ayaw nitong magpakasal kay Sechi. Okay, deal. Come with me on Saturday night. It's my grandmother's birthday and she's invited.